Ang papaksain ko po sa inyo ay tinalakay ko, kaya po ang salansan niya ay medyo pang-sekular ang dating hanggang papuntang biblikal. Ano ho? Sapagkat ito po ay ipinaksa ko sa mga SK chairman, sa mga kagawad ng barangay captain din, mga konsihal ng bayan, at mga leader po ng mga sibiko, sponsored by LGU. Pinamagatan po natin itong pangkalahatang kaisipan ng pamumuno. Okay, so magsimula na po tayo. Ang kahulugan po ng pamumuno, ito po ay ang gawain ng pangunguna sa isang pangkat ng mga tao o sa isang samahan. Di po ba very basic pero importante? Mahalagang maintindihan natin kung tayo po ay kailangan pong magtaas ng kalidad ng ating pong liderato o pamumuno. Ang pamumuno ay kinasasangkutan ng pagtataguyod ng isang malinaw na vision. Pag leader ka, dapat tinataguyod mo yan. Malinaw ang vision. Ano ba ang vision na meron dapat? Pagbabahagi ng vision sa iba upang kusa silang sumunod. Baka sinosolo mo, hindi ka leader. So, sineshare natin to sa iba at makikita natin, marami ka ngayong kasangkot, marami ka ngayong kasangga, marami ka ngayong kakampi. Pagbibigay kabatiran, kaalaman, at pamamaraan ng maunawa ang vision. Importante po yan. Pagtutugma at pagbabalanse ng mga salungatang interes ng mga kasama. Ayan, inaayos pong lahat yan. Ngayon po, alam po ba niyo ang sabi po ni Jim Rohn, ang hamon ng pamumuno, the challenge of leadership, ay maging malakas, ngunit hindi malupit. Dapat strong leadership natin, pero hindi malupit. Ano? Maging matapang, ngunit hindi mapang-api. Okay. Ano? Maging maingat, ngunit hindi tamad. Okay. Bakit ka walang ginagawa? Nag-iingat ako. Hindi ganun. Hindi ganun. Maging mababa, ngunit hindi mahina. Magkaiba po yun, ha? Okay. At maging dakila, ngunit hindi mayabang. Di ba, no? Hindi po masamang maging dakila, ha? Okay. Iba yung dakila sa mayabang, ha? Okay. Dapat naintindihan po natin yan. Sabi po ni Jim Rohn. Okay, ang sabi naman nga po ni John C. Maxwell, alam po nating lahat, leadership is not about titles, positions, or flowcharts. It is about one life influencing another. Kapag tayo pinakaka-impluensya, may liderato tayo. Ano ha? Okay, importante po yan because leadership is influence. Ano pa? Now, ang tanong po ay, ang leadership ba, ang pamumuno ba ay katutubo o tinamo? What I mean is leadership inborn or acquired? What do you mean? What do you think? Inborn ba po ang leader o acquired? Inborn, pinanganak ka na, leader na ako. O natatamo? What do you think? What do you think? Meron ng pinanganak na talagang leader? O do you think na-acquire natin ang pagiging leader? Na-acquired. Okay? Pwede, no? Okay. Pwede rin nagsabi na iba, meron talagang pinanganak na leader. Kasi, sabing ganon. Pero, ang totoo niyan, hindi na tayo mag-aaral ngayon kung hindi din naman ito na-acquire. Ano? Okay po. Now, we have to differentiate some terms na akala natin leader na talaga. Halimbawa, like the word boss and leader. Minsan tinatawag natin ng leader na boss at minsan tinatawag nating boss ang leader. Pero pareho ba sila? What are the differences? Ano? Okay. Number 1, ang boss inuutusan ng tauhan, samantalang ang leader sinasanay ang tauhan. Ang boss ay nananangan sa kapangyarihan, samantalang ang leader ay nananangan sa kabutihang loob.
Ang boss ay nagdudulot ng takot. Oh, andyan na si boss. Nakatakot. Samantalang ang leader ay nagbibigay ng sigla. Are you boss or leader? Huh? Okay. Ang boss ay nagsasabi ng ako. Samantalang ang leader nagsasabi ng tayo. Wow. Ano? Okay. Ang boss po ay alam paano ginagawa. Samantalang ang leader, ipinakikita paano ginagawa. Hello? May nakikinig pa po ba, amen? Ang boss kinukuha ang karangalan. Wow! Ha? Samantalang ang leader namimigay ng karangalan. Praise God. Ang boss ay ginagamit ang tao. Samantalang ang leader pinauunlad ang tao. Wow! Ha? Okay. Ang boss po ay nagsasabing go. Ang leader nagsasabing let's go. Hallelujah. Praise God. Okay. Mabilis lang po ako, no? Okay. Yun naman pong manager at saka leader. Is manager a leader or is leader a manager? Let's talk about that. Let's see the difference. Ang manager namamahala, aga-administer, samantalang ang leader nagpapabago, innovate. Ano? Okay, ang manager nagpapanatili, maintain, samantalang ang leader nagpapalago, develop. Ang manager nakafocus sa system, samantalang ang leader nakafocus sa tao. Ano pa? Ang manager nang hawak sa kontrol, samantalang ang leader pumupukaw ng sigla. Ang manager maiksian ang pananaw, samantalang ang leader pangmahabaan ang pananaw. Ang leader po, ang manager po ay ang tanong paano at kailan. Ang leader po ay ano at bakit. At ang manager po ay tumatanggap ng hamon, samantalang ang leader nagbibigay ng hamon. Ang manager po ay siyang gumagaya, copy. Samantalang ang leader, siya ang nag-iimbento, original. Ha? Okay, so let's see. Now, meron pong tinatawag na iba-ibang estilo ng leadership. The different types or style of leadership. Pangunahing estilo ng pamumuno. Okay. Number 1 is autocratic style. Okay? Now, ang leader ay nagdidikta at nagpapasya sa lahat ng bagay. Authoritarian eh. Ano ha? Siya po ay di kumukonsulta, di payag mag-ambag ng idea ang iba. Ako lang. Ako leader. Ano ho? Ang mga tao po'y dapat sumunod lang ng walang reklamo. That's an order. Okay? Tapos po, nakabalangkas sa mga gantimpala at parusa. Okay? Good. Reward. Failure, punishment. Yan ang autocratic style ng leadership. Kumusta po ang leadership niyo? Are you autocratic? Let's see. Baka dito ka. Ang pangalawa pong style ng leadership ay bureaucratic style. Okay? Ito po yan. Yung pong pinamamahalaan ng aklat, bukis. Ito ang nasusulat. Ayan, okay? Ito ang nasa libro. Aha. Ang lahat ay gagawin ayon sa procedure of policy. Ako po'y medyo na lulungkot po sapagkat kapag ka po ikaw ay pastor, ikaw ay leader sa iyong kongregasyon. Pero kapag ka nasa district meeting ka, ikaw ay membro ng district, ang leader mo doon ay district supervisor. Okay. So, yung style po ni DS, ang siyang dapat maghari, hindi yung iyo. Okay. So, naabanggit ko lang yan kasi merong diyang mga policy, procedure. Hindi ganun yung DS. Okay. So, iba-iba yung style ng leadership. Tandaan mo lang, kahit ikaw ay chairman ng Ministerial Fellowship, pagka nandun ka na sa meeting na hindi ikaw ang leader doon, just sit down and listen. Because the one who is leading you, he has own style of leadership. So, dito po sa bureaucratic style, tila pulis at hindi leader.
Oo, meron ganyan, no? Tapos, ipinatutupad ang batas. Okay. Yan ang bureaucratic style of leadership. Meron pa pong isa. Okay. Ito pong democratic style of leadership. Ang democratic style of leadership, ano po? Alam ko pong ang pinagkukuhanan nyo ay yung aking sinasabi. Pero pakiramdam ko, ang daming nagpipicture sa akin. Yan, gumaganyan, no? Yun lang pala pinakukunan. Okay. So, democratic style of leadership. Lumalahok o may tinig ang mga tao sa pamahalaan. Ayan, okay. Participatory. Ano? Okay. Hinihimok ang mga kawani maging kabahagi ng pagpapasya. Ayan, okay. Batid ng kawani ang bagay na nakakaapekto sa gawain. Nakikialaman lahat. Ano? Okay. Kabahagi ang iba sa mga paglutas at pananagutan. Ayan, ano? Ito po ay democratic style. Ano? Okay, parang gobyerno natin, ano? Iba naman kung makapakialam, parang sila na talagang nasa gobyerno, ano? Okay, democratic style of leadership. Okay, meron pa pong isa. Ito pong laissez-faire style. Okay. Laissez-faire style. Okay, ito po yan. Ganito po. Tinatawag din itong hands-off style. Hands-off. Kasi kaya hands-off, title lang yung nasa kanya, iba nagtatrabaho. Ipinauubaya sa mga kawani ang pamamahala. Ibinibigay sa mga kawani ang kapangyarihang magtakda ng tudlain, goal, magpasya, maglutas ng suliranin, at iba pa. Okay. Question. Anong style ng iyong leadership? Ng pastor, ng mga leader na narito? Ano ba? Ayan, autocratic ka ba? Laissez-faire ka ba? O democratic ka ba? O bureaucratic? What is the best style of leadership? What do you think? Well, I believe it depends upon the situation. You can combine any of them. You can combine any of them. Kasi pagka kailangan pang isang guni, naalala nyo ng titong COVID? Pagka lahat padadaanin pa sa Senado, sa Kongreso, kailangan magkaroon special power ang Pangulo. Therefore, pwedeng autocratic kasi emergency. Okay. It depends upon the situation. I think we have to combine what's the best on the situation. Ano po? Okay. So, hindi pwedeng isang style. Pwedeng combination yan. At depende sa panahon na aangkop sa kalagayan. Okay. Now, let's proceed to the 3 C's of an effective leader. Kahit anong estilo mo sa pag-leader mo, if you don't have this 3 C, everything is failure. Wala effect talaga. We have to talk about the 3 C's of an effective leader. Okay. Number 1 is character. Number 2 is competence. Number 3 is commitment. We have to understand these three things. These 3 C. Character, competence, commitment. Let's proceed the first one. Character. Alam niyo, sabi po ni Woodrow Wilson, if you lose your money, you have lost nothing. Nawalan ka ng pera, kikitain din yan. If you lose your health, you have lost something. Wow. Pagka ang nawawala na pala ay kalusugan, may nawawala na talaga. But if you lose your character, you have lost everything. Kapag ang nawala na ay karakter, nawala na ang lahat. Saan mo pa pupulutin ang iyong titulo at ano pa ang silbi ng iyong mga ay mga tawag sa iyo ng posisyon mo kung ang nawala na sa iyo ay karakter, wala nang lahat. Okay. Wala na pong lahat. Ano po? Importante po yan. Romans 12 verse 21 says, huwag kang padaig sa masama, sa halip, daigin mo ng mabuti ang masama.
Okay. If we are conquer bad things in our life, we have still the character. Pero if we are conquered by the bad things, wala nang lahat. At anong style meron ka nang sinabi ko kanina, wala na kwenta lahat yan kapag wala ka ng karakter. Binanggit ko po ito sa mga secular people and they believe. How much more to those who are biblical people like us? Ano po? Na binabago ng Panginoon ang ating buhay. Hinuhubog po tayo ng Diyos. Kung sila po ay nagsisikap na mahubog sila, ang kanilang liderato, ang kanilang style, ang kanilang kakayahan, lalo na po ang meron pong Panginoon na tao. At ito'y tayo. Dapat po, tayo po ang unang kakitaan ng karakter. Sa totoo lang, kahit po hindi mga Kristiyano, kapag sila po ay gumaganap ng kanilang tungkulin, pinipilit po nilang i-demonstrate ang good moral and right conduct. Di ba? Nahingi pa nga ng certification. Okay, how much more tayo, di ba? Okay. Now, alam po ninyo, sabi po ni John C. Maxwell, people don't care how much you know until they know how much you care. Kala ko nga siya nagsabi niyan. Oo. Yung pala si Theodore Roosevelt, kino-quote niya lang. Ano ha? Okay. Ang pang-26 na Pangulo ng Estados Unidos. Pero tama naman nga. Oo nga naman. Okay? Ang dami mong alam. No? Pero wala kang karakter at ang paglilingap sa kapwa, ang pagkikare, karakter yan. Ano? Karakter yan. Okay. So, pangalawa po tayo. Ang pangalawa pong bagay na dapat meron ka sa pamumuno ay ang competence. Ano po? Sabi po ng isang mama na nagngangalan pong Cecilia Miranda, hindi pwede ang pwede na yan. Okay. Ayan po. Okay. Nung ako po nag-aaral pa, na hindi pa po pumipikit ang mata gaya ngayon, medyo hindi po ako nauna sa pagsasubmit ng term paper. Hindi naman po huli. Mga gitna lang. Project. Ang dahilan, tinitingnan ko muna yung ginawa ng iba. Sabi ko, mahihigitan ko pa ito. Ayan. Okay. Kaya pagpasa ko, mas maganda ang ipinasa ni Mr. Miranda. Aming ganon. Hindi nila alam, inobserbahan ko po yung iba. So, ginalingan ko pa doon. Ano po? Okay, dahil naniniwala po ako, we should be competent. Hindi pwede ang pwede na yan. Ayan, okay. Pag magse-sermon ka, ako po ay nag-upload po ng mga suggested, although malaya po ang kapastoran, doon po sa ating DFCCI official pastors page. Pwede naman po yung gamitin. Okay, suggested po yan, suggestion. Pero kung titingnan mo yung outline doon ng hating gabi ng Sabado para ituro mo ng umaga ng Linggo, hindi ka magiging competent. Kasi niluto yan ng gaano katagal na panahon at titinan mo yung balangkas at bibigkasin mo lang bukas. Ano po? Pwede yon. Pero aralin mo uli and ask the Holy Spirit. At ikaw muna ang magpasermon sa Holy Spirit. Hayaan mong maluto iyan kahit na yari na yung outline. At pagkatapos, saka mo sabihin sa marami sapagkat ikaw ang unang hinubog ng Panginoon sa mensaheng yan. Ano? And then you will be competent. Kasi hindi ka nagtatrabaho na basta na lang. Ano ho? Okay. Pinagsunugan mo yan ng kilay. Bagamat ngayon ay hindi na uso ang sunog ng kilay. Dinodrawing na lang ang kilay. Ano? Okay. Well, let's go back to competence. Ano? Okay. Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, pagsikapan mong maging, yung kulay green po, samahan niyo ako magbasa, pagsikapan mong maging sa Diyos manggagawang
At, very good. Okay, ano po? So, ang ibig sabihin po niyang 2 Timothy 2:15, we should be competent. Hindi Pastor Patola. Kasi nung araw, nung bata pa si paring Ray, Pastor Ray, ang nadidig niya sa Patola, pulis Patola. Ayan. Okay, kasi po nun, ang maituro ng mayor, pag siya ang mayor, pulis na. Ngayon, dapat pumasa sa ano? Anong tawag dito yung sa government? Civil service. Nung araw hindi. Ang maituro ng mayor, dahil siya na, pulis na. Ganun nung araw. Pero ngayon, kailangan pumasa sa civil service. Okay. Mataas. Professional na talaga. Kaya mas kokonti ho ngayon ng ang sala-sala, tawag ng Batanggenyo. No? Kasi po, professional na sila. Competent. No? Hindi lang nakahawak ng bakal na amoy pulbura. Hindi lang yon, no? Okay. Bagamat meron pa rin umuusbong, pero itinaas na po ang kalidad. Ano po? Di lalo na po sa pastor. Ang tawag po ng iba, inutusan lang ikang bumili ng suka, pastor na? Narinig ko yun Okay. So, hindi po natin hinahamak yung mga hindi po mataas ang pinagtapusan sa pag-aaral. Pero pag may pagkakataon, pwedeng po mag-aral kahit po informal. Kahit po self-study. At inahamon po namin, pumasok kayo sa ating Shepherd Bible Institute para maging competent na workers of the Lord. Amen! Hallelujah! Hindi po tayong school bukol dito. Okay, hindi po. Meron po tayong mga criteria, meron po tayong mga requirements, meron po tayong assessment. Kaya yung pong pumasok ng first semester, i-assess namin yan kahit matalino. Yan ba'y ayos ang karakter? Pag hindi, rejected na po sa second semester. Na po? Kahit po matalino, kahit maraming kabisado, inaaral namin, ina-assess namin. Ano po? Okay. At kapag ka po mismo ang nag-endorse, pero nakita po namin ang grading ay yung assessment sala doon sa endorsement ng pastor, we will question even the endorsing pastor. Bakit mo in-endorse yan? Ganito kalagay niya. Ganito karakter niya. We need every student to be competent in Shepherd Bible Institute. Ano po? Okay. And therefore, kahit hindi ka pumasok dito, dapat kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay manggagawa, dapat ikaw ay competent. Hello? May nakikinig pa po ba? Amen? Amen. Okay. Pangatlong punto. Commitment. Okay. Commitment. Sabi po ni Dennis Waitley, losers make promises, may often make. Winners make commitment, they always keep. Okay, yung mga losers, wala na hong ginawa yan kundi mangako, pero yung pong mga winners, yan ho ay ang kanilang kompromiso ay kanila pong isinasakatuparan. Ang mga kaibigan kong politiko ay minsan lumapit sa akin, Pastor, kami namumblema sa ating mga constituents. Sabi ko, ano bang problema, konsihal? Ang mga tao, ano ba akong problema? Biro mo, Pastor, pinangakuan mo na, ang gusto, tuparin pa. Sabi ko, konsihal, ako ba niloloko mo o nagpapatawa ka lang sa akin? Hindi, alam ko naman kasi kayong mga politiko, mahilig kayong mangako. Pero hindi lahat ng sinasabi nyo yung totoo. Pero, remember, hindi po lang sa pangako ang pagtatagumpay. At kahit politika, kinakausap ko yung mga SK chairman. Sabi ko, wag niyong sambutin at manahin yung mga senior na mga politician. Dahil alam ko, darating ang panahon, kayo ang mayor, darating ang panahon, kayo ang konsihal, darating ang panahon, kayo ang nasa next level na ngayon kabataan lang kayo. Sabi kong ganyan. Huwag niyong gayahin sila. Tutuhanin niyo, maging competent kayo at maging maayos ang inyong commitment. Committed. Ano po? Okay. Ipinapakilala din po natin ang Panginoong Hesus sa kanila. Sapagkat kung gusto mo totoong maging epektibong leader, dapat makilala mo ang pinakadakilang leader sa bundaigdig. Hallelujah. Praise God. Now, ang sabi sa Proverbs 16, verse 3, it says,
Commit your work to the Lord, and your plans will be established. Kapag naturuan kahit mga politiko na maturuan natin kung sila po ay nangangako, ang kanilang commitment ay hindi lang sa constituent, kundi sa Panginoon, magtituloy yung mga yan. Ano ha? Kasi pwede nilang lokohin ang tao, pero mayroong mahirap lokohin ang Panginoon. Mayroon niyang consequence. Ano ha? So, we have to commit our work to the Lord, and our plans will be established. And that is a matter also of commitment. Ano po? Importante po yan, mga kasama. A great leader's courage to fulfill his vision comes from passion, not position. Comes from passion, not position. Ano po? Okay. Mahalaga po na nirerespeto tayo ng secular. Ang aking pong kalagayan bilang doktor ay mahalaga lang po yan sa DepEd. Kasi po kami po may eskwelahan ni Pastor Ramil. No? Sobrang respetado sila sa mga title at okay naman. Pero dito sa atin sa Christian community, kahit na kumpare, pastor, ay pwede na yan. Ang importante, tayo ay naging totoo at genuine, not by title, not by position, but by passion. Hallelujah. Praise God. Dito po, nagwawakas ang ating pong pagtatalakay. Naway meron po kayong naalala. At sa inyong pong pag-alala ay hindi lamang inalala, kundi inyo pong ating pong ipinamuhay. Marami pong salamat. God bless you.